Kain tayo nagahan kasi late tayo nagising. We're going to Gulay Falls kaya pupunta ulit ako sa nearest train station na Green Line. Then, paglabas ng street saan yung hostel ko, parang nun ko lang na-realize na matik pumupunta ako sa road para maglakad sa gilid. Then na-realize ko sa ibang bansa nga pala ako. And I forgot na maganda dito yung mga sidewalks nila. Like maayos siyang nakaharang. May mga nakaharang din namang tinda like sa Pinas pero hindi siya super harang. Like there's enough space to walk. Like this. Diba? So it's my Pinoy instinct na nasa gilid ng kalsada dumaan kasi hindi maayos yung sidewalks natin sa Pinas. And that's just sad. So yun lang, share ko lang yung thoughts. Aray ko po. Kunti na lang, te. Ikaw yung hagdan to. Aray ko po. Ito na ba yun? Aray ko.
After ng hagdan, may hagdan pa ulit dito. Oh God. Kaya ko ba? Worth it ba ito sa mga inakyat ko sa hagdan? Andito tayo sa Wulay and I guess waiting time tayo kasi may sinulat yung babae 13:40, so I think that's the time na babalik ako doon, which is 13:40, 1:40. At ang oras ngayon ay I think around 1:20, 1:24. So waiting tayo. Meron kasi mga archery and pingis doon sa taas, kaya interested talaga akong umakyat. Tapos parang may lake na maganda. Ayan ito. Tapos sasakay ng cable car. Nandun tayo pupunta sa pinakataas. Dahil yung inakyat ko, hindi naman siya ganun kadaming or kataas na hagdan. Hindi ko lang pagudod na lang ata talaga ako ngayon. So, chill muna tayo dito. Tayo mga 1:39. Hehe. Since waiting din naman na tayo dito, tapos wala tayong ginagawa, chichika na lang din ako. So, yun nga, nagpakulay ako ng red day before ako umalis. Then, actually, yung pinagpipilian kong kulay is blue or red. Then, I've watched, hindi ko lang saan ko nakuha yung idea, pero may nagsabi na mas malala daw mag-bleed yung color blue compared sa red. At hindi ko alam kung trusted yung source ko na yun. Pero yun yung tumatak sa akin. So, red pinakulay ko. Then, ayun nga, nag-bleed siya hanggang ngayon. And look at my polo shirt. Yung likod. Kaya, medyo nahiya ako tanggalin yung bag ko sa likod. Pag naglalakad or uupo ako, tapos may tao sa likod ko. Pero, inisip ko kung bibili pa ba ako ng bagong damit. Ewan ko ba? So, yun pala yung problema pag naka-hair color ka. So, kailangan ko pala talaga siya i-blower bago ako umalis. Yun lang, share ko lang. Na tayo sa Yun Sen Resort. I don't know how you correctly pronounce it. Pero yung pagkakabasa ko, I'm so sorry. Then, I've watched a vlog kung saan may pumunta ditong tourist. Then, sunny day siya pumunta. And he said na sobrang saya daw kasi na timing daw na maaraw na pumunta siya. And right now, it's kind of cloudy, foggy, misty. At saka, may rain showers din. Drizzling, ganun. And, I don't know ang magical ng look niya para sa akin. And, I'm also glad na ganitong weather ako napunta dito. Just look at this. Diba? Para tayong naglalakad sa mysterious na forest na Ghibli type. And you can hear the water from the falls dropping. It's really mystical, magical, dark vibe. Oh, by the way, alauna, mga 1. Hindi, mga magtutu yung time na yun, 2 p.m. Ganda. So, may pagka-trekking pala to kasi trail pala siya. So, feet check lang. Kumukha bang pokers? Shorts ay sando. Hindi siya mukhang pokers kasi malaswatig ng pagsakin. Rest tayo every certain level.
Me and my Blue Riding Hood is back. Cherries. Ay, ang ganda, gagi. Ganda. Kaso maulan. Then, pabalik na tayo. Nakita ko na yung archery. Actually, I have a chance. I choose not to. Because my wallet choose not to. Charot. Hindi rin kasi siya talaga kasama pala sa budget ko. I thought na budgetan ko siya, may bayad pala siyang 120. So, di siya kasama. Then, yun nga, ako lang mag-isa. So, medyo shy ako. So, baka sa akin nakafocus yung attention ni kuya. Tas na ulan, feeling ko siya rin yung mamumulot ng arrows after. Nakakahiya naman. Kaya, yun ako tumuloy. Mas marami yung cons kumpara sa pros. Yun, pabalik na tayo. Ang ganda na. Shit. Ano ba? Ganda shit. Ganda na. So pretty, I might try. Charot. Picture muna tayo. $1吧，对。